magkakapatid. Vicky, Gachi, Sheer Valdez, Nadia Montenegro. Grabe kayo. Salamat, maraming salamat. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala kayo. Nay Romel, salamat talaga. Aktris na si Lotlot De Leon, emosyonal sa huling mensahe sa yumaonginan na si Nora Aunor. Kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin yun na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat! Matapos nga ang ilang araw na lamay ni superstar Nora Aunor ay dumating na ang huling gabi na kung saan emosyonal ang aktris na si Lotlot De Leon na nagbigay ng mensahe para sa kanyang ina si Nora Aunor. Paano ba? Siguro ang bata pa lang ako pinalaki na ako ni Mami na ikaw na bahala sa mga kapatid mo, dagaan mo. Pag may mga bisitang dadating, ito papaharap niya. Pag may mga hindi siya nakakausap, ako ang pupuntahin niya. Ako ang pinagkatiwalaan ni Mama na nag-alaga sa mga kapatid ko. Nung umalis siya papuntang Amerika years ago, show lang siya eh. But it took her 8 years and years to come back. Naiwan sa akin si Kiko, si Ian, si Matet, si Ken. Aside from that, I have 4 other kids. Hindi ko alam ang gagawin. Hindi ko alam. But I guess yung pagmamahal na itinulong niya sa akin, yun na lang din ang itinulong ko sa mga kapatid ko kung paano mag-respeto, kung paano magmahal, kung paano ang lahat. Kasi siya din naman ang nagturo sa akin yun. So ano yung tinuro niya sa akin, kahit wala siya, yun na rin ang ginahagi ko. Our relationship as a family is not perfect. Hindi po kami perfectong pamilya. Our mom is a superstar for all of you. But for us, nanay namin siya. Mami. Iba po ang relasyon niya sa inyong lahat. Iba ang relasyon niya sa aming mga anak. Buong buhay po niya, kagaya ng sabi ko, she dedicated to her craft. So minsan kahit nung bata ako, pag nagkakasakit ako, sisilip yan sa kwarto, lalagyan ako ng medyas sa mga tatlo, pupunuin niya, lalagyan ng alcohol. Sabi niya, anak ko, tatrabaho na ako, kakabalitan ko kaagad. Hanggang syempre, nakasanayan mo na. Hindi ba? Pero kahit na syempre, nakafocus
po siya sa trabaho dahil she's the breadwinner of the family. Buong pamilya niya, tulungan niya. Piintindihan namin yun. Dahil wala namang oras na hindi siya napapaliwanag sa amin eh. Lahat pinapaliwanag niya. Iuupo niya kami at sasabihin niya sa amin kung bakit. Yung roller coaster ng buhay ng mami ko, pagdidig po kami noon. Kami hindi mga magkakapatid. Noong una po, hindi ko, naguguluhan ako, nahihirapan ako. Pero hanggang sa nagkailan na ako, nagkaroon ako ng sarili kong mga anak, naiintindihan ko. Naiintindihan ko kung saan siya nagagaling. At nagpapasalamat ako sa lahat ng naitulong niya sa akin. Nagpapasalamat ako sa lahat ng pagmamahal na ipinagdam niya sa akin, sa aming magkakapatid. Sabi ko nga, ako, si Madet, si Ken, at si Iko, pwede naman sa ibang pamilya kami magpunta eh. Pero bakit kami napunta kay Nora Honor? So that person is bigger than us, you know, because that's God's intervention already. I don't know. Whatever God's plans are, I accept. And I thank Him. Because dahil sa mga plano niya, siya ang naging nanay ko. Yung muling usapan po namin ni Mama was a couple of months ago. Mami, hindi magsikreto niyan eh. Ayaw niya talaga ipaalam sa aming kakapatid. Kung hindi pa kami magugulit, hindi niya ipapaalam. Hanggang nahuli ko yung isang doktor niya. Kinausap ko. Sabi ko, I want to know my mom's condition. Hindi pwede na hindi namin alam. We have the right to know as her children. So her doctor, pinaalam niya sa mami ko. Yung nalaman ng mami ko, nagpagulit ko yung doktor niya, nag-text na sa akin. And I want to read that text to all of you. Pinakamamahal ko, Lord. Kausap ko ang doktora ko, si Dr. Lua. Magkausap raw tayo dalawa at tinatanong mo raw sa kanya kung anong sakit ko. Sabi ko kay Dr. Lua na sabihin sa'yo na okay ako. Wala ka o kayong dapat ipag-alala. Dating sakit ko lang ito at nag-trigger lang na nagkaroon ako ng puwaksito. Nagpapasalamat ako sa iyong pag-aalala. Pero huwag, kaya ako. Wala kayong dapat ikabahala. Pag oras na ng isang tao, wala na tayong magagawa. May sarili na kayong pamumuhay. At masaya ako dahil maganda ang inyong naging buhay. Lalo na buhay ng mga anak mo at ikaw. Napakabuti yung mga anak sa mata ng tawag sa Diyos. Ano man ang mangyari, mahal na mahal. Mahal na mahal ko kayong lahat ng mga kakapatid. Mag-iingat kayo lagi. Lalo
Lalo na mga anak ko, huwag mong pababayaan. Yan ang kayamanan mo, ang mga anak mo, ang pamilya mo. Ito po ang huling usapan namin ng mami ko. Kaya, matagal din po, matagal nagkaroon ng kondisyon ng mami. Matagal namin itinako sa lahat. She's been suffering with COPD for a long time. At kinakaya niya. Dahil ayaw nga niya eh. Ayaw niya. May nag-aalala sa kanya. Ayaw niya. The day she passed, I received a call from Tita Imelda. Sabi niya, anak, may kailangan gawin sa mami mo. Mag-okay ka, mag-okay ka. Okay. Kung anong kailangan gawin, please. Okay. Tumawag kay Ian. Ian, si mami nasa ospital. Ate, alam ko na, papunta na rin ako. I received another text. Lord, from Tita Imelda, come now. I was rushing down. Ian called. Ate, nag-flatline na si mami. He was also on his way too. When we got to the hospital, the doctor spoke to us. They were able to revive her. Pero sabi na rin sa amin ng doktor kung ano yung consequences ng flatline na yun because she flatlined for 30 minutes. When they were putting her already, nakita ko siya lang sa harap namin. I was still talking to Tita Imelda and Ian. Lumapit ulit yung nurse. Ma'am, I just want you to know nag-flatline ulit ang mami niyo. She tried her best to fight. Sanay, lumaban ang nanay ko. Kung kaya niyang tanggahin lahat, gagawin niya eh. She tried again to fight. She did. But we already knew. She was gone. I whispered in her ears, I said, Mom, it's okay. Okay lang kami. Ako nagpapala sa mga kapatid ko. Okay na. Huwag mo na kaming alalahan. Okay kami. Mom, let go. Because she fought twice that day. Aside from that, 2 years ago, she was also in the ICU and she flatlined 2 years ago also. So, I told her it's okay, Mom. Okay. I'm sharing this with all of you because I want all of you to know the truth from me
my brothers, and my sister, ayoko na munang sabi ni ganito, sabi ni ganyan. Sa akin ko, sa lahat ng nanay ko. This is what happened. Masakit para sa aming magkakapatid. Pero pagkari ko po, sa mga konting panahon na nasusulo po ang nanay ko, sobrang laki na po ng pasasalamat ko. At sa mga konting panahon na yun, lahat ng pwedeng sabihin namin sa isa't isa, masasabi po namin. She has shared her life with the public, with all of you. And I know that Mom, wherever she is now, hanggang ngayon nagpapasalamat yun sa inyong lahat. Kaya, on behalf of my family, my brothers Ian, my sister Badet, Kiko, and Kim, maraming salamat sa pagdamay po sa amin. Thank you for the love that you have for our mom. Salamat po na ibinabalik niyo yung pagmamahal na yun sa kanya ngayong araw na ito. Please, huwag niyo pong kakalimutan ng isang Nora Honor. I'd like to call my brothers and my sister to please. May mga tao lang po ako na gustong pasalamatan before we show you the ADP. Matapos nga ang magkapagdamdaming mensahe ng aktres na si Lotlot de Leon, ay pinasalamatan nito ang lahat na tumulong at dumamay sa kanilang pamilya, lalong-lalo na sa mga taong tumulong sa kanilang inang si Nora Honor. Para sa highlights ng kaganapan, narito ating panurin ang nakakanting puso na huling mensahe ng aktres na si Lotlot de Leon para sa kanyang ina si Nora Honor. Narito ang video. Itong dalawang tao ito, maraming sa pagmamahal ko kay Mami, please. Thank you for taking care of her. Thank you sa pag-gawin niyo sa kanya at hindi niyo siya pinapabalikan. Tita Emma, lagi na sa bahay. Thank you. Salamat po sa ating salamat po. We love you, Tita. Thank you. Thank you. I want to say thank you to St. Peter's Chapel for taking care of everything that night. Itong The Heritage Chapel, 9 days na po kami dito. Panginoon ko. Mula kay Mamita, sa lola ng mga anak ko, kay Papa nila, hanggang sa akin. Salamat po sa lahat ng staff ng The Heritage for taking care of our families. Maraming salamat po. I want to say thank you, Ray and Ada. My mom passed at 9:53 p.m. Wala dito si Ray. Tinawagan ko. Sabi ko, Ray, kailangan ko ng damit ng mami ko. Tulungan mo ako. Hindi ko alam kung saan maghahanap. He called me back after a few minutes. Lord, okay na. Nakakuha ako ng damit. Maraming salamat, Ray. Siya nagpadala ng napakagandang terno na suot ng ating national artist. Maraming salamat. To my good friends, ito ang naging pader ko
mga nakalang araw. Pinky, Gachi, Sheer Valdez, Nadia Montenegro. Grabe kayo. Salamat. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala kayo. Nay Romel, salamat talaga. Sa mga anak ko, who prepared the Novena Mass, sila ang una kong natawagan kung wala ang mami. Sila ang unang tumulong sa akin. Avis, I love you. I'm sorry. But thank you. I love you. Thank you. Sa asawa ko na hindi po siya Pilipino, pero gusto na niya maging Pilipino, baka naman pwede kasi sa lahat ng mga Pilipino na kausap niya, galing na po mag-Tagalog eh. Salamat naman. Thank you for assisting us with the program today. Salamat din. I'd like to thank the good Congressman Ron Gonzalo, Commissioner Relly De Leon, si Senator Jinggoy, walang tigil ang tawag sa akin na namusta. Lord, kamusta ka, mga kapatid mo? To the Ejercitos, maraming salamat po. To Senator Bongo, to Senator Bobby Villa and Madam Lani Revilla, to Senator Alan Cayetano, to Mayor Lani Cayetano, to Senator Robin Padilla, who stayed with us for 10 hours on Mom's first day. Robin, Senator Robin, thank you. Thank you, Senator Robin, to you and to your whole team in Betchay. Salamat. Hindi namin kaya ito kapitan. All of these good people extended their support and love to our family. To Miss Shirley Kwan, Tita Shirley, thank you for being my angel. To Tita Malu, for always guarding us every night. Alam kong nagbabalik ka sa amin, Tita Malu. To Tita Vivian Resio. Tita, there are no words. Salamat. To all officials of the NCCA and libingan ng mga bayani. Salamat. To all the fans of my mom, mahal na kayo. Thank you for loving her. To our President and to our Madam First Lady, who stayed. Spend time with our family. Thank you for doing that. We really appreciate that and we're very, very, very grateful. Marami pa po akong gustong pasalamatan. Dad, I know you're there. We love you, Dad. Yun lang po. Pasensya na po kayo sa akin. Sa mga nag-alaga kay Mami, actually, I don't know them, Tita, eh. Hindi ko sila kilala. Tomorrow,
Tonight is our last night. Please lang po, again, I would like to ask, no more picture taking. Tama na po. Let's give this to my mom. Tama na po yung mga picture. Bigay niyo na rin po sa nanay ko ngayong gabi. Also, I'd like to say thank you to Madam Amy, Senator Amy Marcos for coming also this afternoon. Senator Amy. Tomorrow po, aalis po kami dito na 7 a.m. Papunta po ng Metropolitan Theater. Magkakaroon po ng ceremony doon for Mommy. And then dadalhin po siya sa libigan ng mga bayani for her state funeral. Yun po. Salamat. Maraming salamat. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!